Marisa's point of view. Diyos ko, Marisa! Ano ba naman yung pumasok sa utak mo? Gulat na singhal ni Mika nang makita ako. Nahihibang ka na ba o may sayad ka na sa utak? Kung ano-ano na lang yung naiisipan mo ah. Dagdag na sambit niya pa. Kalalabas ko lang ng kwarto ko dahil nag-ayos pa ako ng aking sarili. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy ako sa paglalakad palapit sa malaking salamin na nasa sala. Pinagmasdan kong mabuti ang aking itsura at napangiti na lang. Para to sa plano ko, kaya wag ka nang makialam. Sambit ko. Mabilis na nangunot ang noo ni Mika. Ano bang plano yung pinagsasasabi mo? Takang tanong niya. Nagsasawa na ako sa ginagawa ng magulang ko na kung kani-kanino nila ako pinakikilala. Tapos hindi ko rin naman nagugustuhan. Sagot ko. Bukod ron, karamihan sa mga pinakikilala nila ay laging pera ko lang ang habol. Dagdag na sabi ko pa. O ano namang plano mo ngayon? Tanong pa ulit niya. Sigurado ka bang ligtas ka dyan? Baka naman ikaw ang naglalapit sa sarili mo sa kapahamakan ha? Sermon niya pa. Marahan akong bumaling ng tingin sa kanya bago siya binigyan ng isang nakakalokong ngisi. Magpapanggap akong mahirap. Sa ganitong paraan, malalaman ko agad kung may lalaki bang lalapit sa akin kahit papulubi ako. Sagot ko. You're out of your mind! Singhal ni Mika. Ngunit hindi ko siya pinansin. Baka naman mamaya ikaw pang mapahamak dahil dyan sa ginagawa mo. Sambit niya pa. Kaya kong sarili ko. Sagot ko. Isa pa, wala naman akong gagawing iba kung hindi ang maglakad ng maglakad. Wala naman sigurong basta-basta na lang lalapit sa isang madungis na pulubi, hindi ba? Pagdadahilan ko pa. Hindi na nagsalita si Mika kaya naman muli kong pinagmasdan ang aking sarili sa salamin. Hindi ko maitatanggi na kahit ako namamangha sa aking itsura. Kahit pa madungis at sira-sirang damit ko, ay hindi maipagkakaila na maganda pa rin ako. Nang makontento sa pagtitig sa aking refleksyon sa salamin, ay nagpaalam na rin ako agad para umalis. Tumangulang si Mika bilang tugon kaya naman agad na rin akong lumabas. Saan kaya ako unang pupunta? Tanong ko sa aking sarili. Hindi ako po pwedeng sumakay ng kotse dahil magtataka ang mga taong makakakita sa akin kapag bumaba ako. Napagdesisyonan ko na lang na maglakad at bahala na kung saan ako makarating. Karamihan sa mga taong nakakasalubong ko'y pinagtitinginan ako. Hindi ko alam kung dahil nandidiri sila sa akin o dahil sa kakaibang itsura ko. Hi miss! Biglang tawag ng isang lalaki na lumapit sa akin. Kunot-noo ko siyang pinagmasdan. Kakaiba ang ngisi niya at nagdudulot yun sa akin ng hindi maipaliwanag na kaba. Ano kailangan mo? Tanong ko. Gusto mo bang sumama sa akin? Ililibre kita ng pagkain. Sagot niya. At kung papayag ka pa dadalhin pa kita sa rurok ng kaligayahan. Dagdag na sabi niya pa. Alam ko kung anong nais niyang sabihin at hindi ko napigilan ang pandidiri ko. Iba na lang yayain mo kuya. Kadiri ka. Singhal ko. Kita kong pagkainis sa mukha ng lalaki ngunit wala akong pakialam. Nagkamali siya ng pulubi na nilapitan, kaya't hindi ako nagdalawang isip na patulan siya. Ang arte mo naman, para sa isang pulubi. Singhal ng lalaki. Bahagya akong natawa dahil sa sinabi niya. Ang reklamador mo naman para sa isang lalaki na sa pulubi na lang lumalapit para makaraos. Wala na bang matinong babaeng nagtatangka sa'yo? Sagot ko. Abay matapang ka. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong buhusan ng tubig mula sa hawak niyang baso. Tarantado ka! Galit na sigaw ko. Bago pa siya makaalis ay nakalapit na agad ako sa kanya. Hindi ako nagdalawang isip na sipain ang pagitan ng hita niya dahil sa labis na inis ko. Aray ko! Puwisit kang babae ka! Namimilipit sa sakit na sigaw ng lalaki. Napahalakhak pa ako nang bumagsak siya sa lupa at nagpagulong-gulong habang nakahawak sa kanyang manoy. Nang makita kong pinipilit na ng lalaki ang kanyang sarili na makatayo, ay hindi na ako nagsayang pa ng oras at agad nang tumakbo palayo. Bumalik ka rito! Buisit ka! Sigaw pa ng lalaki habang iika-ikang tumatakbo para habulin ako.
Hindi ko naman siya pinansin at nagpatuloy lang ako sa pagtakbo. Ang buong akala ko ay nakalayo na ako sa kanya. Ngunit nang lumingon ako ay malapit na niya akong maabutan. Anak naman ng teteng oh, akala ko ba masakit pang manoy ng lalaking to? Hindi makapaniwalang sambit ko sa aking sarili. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mas bilisan pang pagtakbo. Halos pagtinginan kami ng mga taong nadadaanan namin. Ngunit wala akong pakialam doon. Kapag hindi ako nakatakas sa lalaking to, mapapahamak talaga ako. Hoy, babae! Bumalik ka rito! Sigaw pa ng lalaking humahabol sa akin. Nek-nek mo bumalik! Sigaw ko pabalik sa kanya. Labis ang pagsisisi ko dahil ginawa ko pa yon. Nagulat na lang ako nang biglang may humawak sa braso ko at puwersahan akong hilahin dahilan para matigil ako sa pagtakbo. Hindi ko napigilan ng takot ko habang unti-unti kong nililingon kung sinong humawak sa akin. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Galit na tanong ng lalaki. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Singhal niya pa. Kasalanan mo naman yun eh. Kung hindi ka bastos, hindi sana kita sasaktan. Matapang na sagot ko. Sumasagot ka pa talaga ah. Inis na sambit niya. Akmang sasampalin niya ako nang bigla akong napayuko para umiwas. Bago pa makabawi ang lalaki, sinipa ako sa ikalawang pagkakataon ang pagitan ng kanyang hita. Hayop ka talagang babae ka! Malakas na sigaw ng lalaki dahil sa sakit. Sinadya akong mas lakasan ang pagsipa sa kanya para mahirapan na siyang habulin ako. Hindi na ako nagsayang ng oras at sapilitang tinanggal ang pagkakahawak niya sa kamay ko at agad nang tumakbo palayo. Malawak ang ngiti ko habang tumatakbo. Bahagya pa akong lumingon para tignan ng lalaki at nang makitang namimilipit pa rin siya sa sakit ay napatulon pa ako sa tuwa. Bagay lang yan sa'yo. Sigaw ko pa bago nagpatuloy sa pagtakbo. Dahil sa sariling katangahan at hindi pagtingin sa dinadaanan, aksidente kong nabangga ang isang lalaki na kasalubong ko na pala. Mabilis kaming nawalan ng balanse at agad na tumba sa lupa. Dahil sa lakas nun ay bahagya pa akong nakaramdam ng sakit sa aking muka. Sinubukan ko pang igalaw ang aking kamay, ngunit mabilis din akong nakaramdam ng gulat dahil sa matigas na bagay na nakapa ko. Excuse me, biglang sabi ng lalaking nabangga ako. Aligaga akong napatingin sa kanya habang nananatili pa rin ang kamay ko sa matigas na bagay na hawak ko. Habang tumatagal ay nararamdaman ko ang paglaki nito at mas lalo akong naguguluhan kung ano ba yon. Miss, ano? Kita kong hindi na komportable ang lalaki dahilan para magtaka ko. Sorry. Aligagang pagpapaumanhin ko. Baka pwedeng huminga ng malalim ang lalaki bago nag-iwas ng tingin. Baka pwedeng alisin mo yung kamay mo sa ano ko? Tanong niya pa. Nabalot ako ng pagtataka dahil sa sinabi niya. Napababa na lang ang tingin ko sa kamay ko at halos kainin na ako ng lupa. Dahil sa kahihiyan nang mapagtanto ko kung anong matigas na bagay na hawak ko. Oh my gosh! Tarantang sambit ko habang nanlalaki ang mga mata. Dali-dali kong inalis sa mga kamay ko sa talong niya. Hindi ako makapaniwalang yun palang matigas na hawak ko. Ramdam kong pag-init ng aking muka. Sigurado akong pulang-pula na to sa oras na ito. Agad akong tumayo at kahit nananakit ang katawan ay hindi ko na yun ininda. Na hindi ko magawang tumingin sa lalaki na nabangga ko dahil sa labis na kahihiyan. Pasensya na ulit. Tanging nasabi ko bago tumakbong paalis. Hindi ko na alam kung anong naging reaksyon niya. Wala akong ibang nais na gawin kung hindi ang makalayo sa kanya. Halos magkarambolang dibdib ko dahil sa labis na tibok ng puso ko. Hindi ako makapaniwalang ganun kalaki ang talong niya. My gosh! Ano ba naman yung iniisip mo, Marisa? Sita ko sa aking sarili habang tumatakbo. Hindi ko na alam kung saan ako nakarating. Nang makaramdam ako ng pagod, ay saka pa lamang ako nagdesisyong tumigil. Hinihingal akong napaupo sa lupa at kahit pa pinagtitinginan ako ng mga taong dumadaan, ay wala na akong pakialam. Napalamutak na lang ako ng mga kamay ko sa aking mukha. Ang tanga-tanga mo! Singhal ko sa aking sarili.
Mukha na akong nababaliw dahil sa ginagawa ko. Pero hindi ko pa rin talaga matanggap ang nangyari. Grabing kahihiyan yun. At sigurado akong hindi ko yun agad makakalimutan. Victor's point of view. Hindi ko pa rin maikalma ang aking sarili dahil sa nangyari. Kahit sino naman sigurong lalaki magugulat kung may biglang makakahawak sa pinakatatago-tago mong espada. Kahit anong gawin ko ay nananatili pa rin tong matigas at handang lumaban. Napailing na lang ako at sunod-sunod na napabuntong hininga. Muli kong naalala ang pulubi na bumangga sa akin na siya ring nakahawak sa espada ko. Kasalanan mo to. Ingis na sambit ko. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Nandadamay ka pa ng nananahimik na tao. Giit ko pa. Hindi ko maitatanggi na may natatangi siyang ganda. Kahit pa magulo ang ayos niya. Sira-sira ang damit na suot niya at madungis siya ay kapansin-pansin at nangingibabaw pa rin ang kanyang ganda. Sigurado ay dahil doon kaya ganito na lang naging epekto sa akin ang paghawak niya. Kahit nahihirapan ay nagpatuloy ako sa paglalakad habang pilit tinatakpan ang aking harapan. Mas lalong nakakahiya kung makikita pa ng mga taong makakasalubong kong tinatago kong alaga. Ano naman ang nangyari sa'yo, pre? Nagtatakang tanong ni Agustin nang makarating ako sa restaurant kung saan kami magkikita. Hindi naman malayo ang kumpanya mo rito ah. Pero bakit inabot ka pa ng kalahating oras? Dagdag na sambit niya pa. Kahit papano ay kalmado ng sarili ko at pinilit ko nilang ipakita sa akin kaharap na wala akong naging problema. Hindi makakatulong kung malalaman pa ni Agustin ang nangyari dahil bubuisitin niya lang ako lalo. Wala. Napagod lang ako sa paglalakad. Pagdadahilan ko. Tamang-tama dahil nag-order na ako. Sambit niya. Mabuti naman at hindi na siya nagtanong pa. Nakahinga ako ng maluwag bago naupo. Hindi pa rin nawawala sa isip kong mukha ng pulubi kanina. At sa tuwing maaalala kong nangyari ay bigla-bigla nilang nagiinit ang katawan ko. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang pigilan at piliting kontrolin ang sarili ko. Lalo pat kaharap ko ngayon ang kaibigan ko. Sigurado akong mangungulito kapag nalaman niyang nangyari kanina. At uulanin na naman ako ng pang-aasar. Kamusta naman ang kumpanya mo? Biglang tanong ni Agustin. Balita ko, may bago kayong project ah. Dagdag na sabi niya pa. Oo, last week lang yung sinimulan eh. At maayos naman ang lahat sa ngayon. Sagot ko. Sa susunod ay bibisita ako sa kumpanya mo ah. Sambit niya. Sure, lagi ka namang welcome doon. Nakangiting sagot ko. Bukod doon, pumunta ka na rin sa bahay dahil hinahanap ka na ni mama. Dagdag na sabi ko pa. Masyado na kasi ako naging busy kahit nawala na ako ng oras para dumalaw. Saad niya. Mabuti naman at may oras ka ngayon. Wika ako. Oo nga eh. Bukas pupunta pa ako sa States para bumisita kay mami. Ngayon pa lang napapagod na ako. Sambit niya. Nagpatuloy kami sa pag-uusap ni Agustin. Matagal na kaming magkaibigan at halos magkapatid na rin ang turingan namin sa isa't isa. Matalik na magkaibigan rin ang mga magulang namin. Kaya naman dikit na dikit talaga kami sa isa't isa habang tumatanda. Hapon na nang mapagdesisyon na naming umuwi. Dumiretso pa ako sa kumpanya dahil may mga kailangan pa akong kuhanin doon at dalhin sa bahay. Good evening po sir. Dumaan po dito si Miss Molina kanina. Sambit ng gwardiya nang makita ko. Mabilis na nangunot ang noo ko dahil sa labis na pagtataka. Bakit daw? Tanong ko. Wala akong sinabi sir. Nagtanong lang kung nasan kayo. Sagot niya. Ilang beses na nga po siyang bumabalik dito eh. At lagi namang wala ka rito kapag dumarating siya. Wala naman pong pinapasabi. Tinatanong lang lagi kung nasan kayo. Dagdag na sabi niya pa. Napatango na lang ako bilang tugon bago nagdiretso sa pagpasok. Maganda naman si Miss Molina. Halos magkaedad lang din kami ngunit sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay hindi man lang ako ma-attract sa kanya. Nang makuha ko ang mga dokumento na kailangan ko ay agad rin akong umalis sa kumpanya at dumiretso na sa bahay. Kakaibang pananakit ng katawan ko ngayong araw. At pakiramdam ko ay pagod na pagod ako kaya naman pumunta na agad ako sa kwarto ko para makahiga. Dahil sa labis na pagod ay hindi ko na rin namalayang nakatulog na pala ako. Marisa's point of view.
Talagang paninindigan mo yung plano mo? Hindi makapaniwalang sita sa akin ni Mika. Hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mo? Sambit niya. Wala namang masama sa ginagawa ko Kibit balikat na sagot ko. Bukod doon, nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Dagdag na sabi niya pa. Ikaw lang ang natutuwa sa mga trip mo sa buhay. Singhal niya. Siguraduhin mo lang na hindi ka makikita ng mga kakilala natin Seryosong bili niya pa. Sino pa ba naman ang makakakilala sa akin sa itsura kong tono? Natatawang saad ko. Sabagay, kahit naman ako hindi ka nakilala nung una. Pagsang-ayon ni Mika. Hindi na ako nagsalita pa at nagpatuloy na lang sa pag-ayos ko ng sarili. Nang makontento, ay agad rin akong umalis para maggala-gala sa kalsada. 1 linggo ko na rin tong ginagawa at aaminin kong natutuwa ako. Kahit may mga pagkakataon na natatakot ako dahil sa mga lalaking lumalapit sa akin, patuloy pa rin ako sa aking ginagawa. Ay, isang mainit na umaga na naman. Reklamo ko habang naglalakad. Habang tumatagal lalong sumasakit sa balat ang sinag ng araw. Singhal ko pa. Kalalabas ko pa lamang ng bahay ay pinagpapawisan na ako agad. Pabor na rin to sa akin para agad naman ako magmukhang pulubi. Miss! Biglang tawag ng isang lalaki. Sandali! Sigaw niya pa. Napatigil ako sa paglalakad at marahang napalingon sa kanya. Agad na nagsalubong ang mga kilay ko dahil parang pamilyar sa akin ang lalaking to. Parang nagkita na kami noon, ngunit hindi ko maalala kung saan. Bakit po? Nagtatakang tanong ko. Nang makalapit na sa akin ng lalaki. Hindi ba't ikaw yung pulubi na nanghipo sa akin nung 1 linggo? Sambit niya na ikinagulat ko. Mabilis akong napaiwas ng tingin na maalala kung sino siya at kung anong sinasabi niya. Ramdam kong pag-init ng aking mukha dahil sa labis na kahihiyan. Sir, humingi na ako ng tawad hindi ba? At saka ang tagal na noon. Sagot ko. Kung gano'n, ikaw nga yun. Giit niya sabay turo pa sa akin. Hindi ko naman po sinasadya yun. Saad ko. Wala ako sa mood para makipagtalo sa kanya. Maglalakad na sana akong paalis nang bigla niyang hawakan ng braso ko at bahagya akong hilahin. Dahil sa gulat ay nawalan ako ng balanse at napatumba papunta sa direksyon niya. Parehas kaming natumba sa lupa at taranta naman akong pinilit na makatayo. Hilig mo ba talagang manghawak ng alaga? Kunot noong tanong ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ko kasabay ng titig sa kanya. Huli na bago ko ma-realize na nadakma ko na naman ang batuta niya. Mas lalo naman akong nakaramdam ng hiya kaya't nagmadali na akong tumayo. Rico! Malakas na sigaw ng lalaki. Bakit mo ginawa yun? Singhal niya pa. Hindi ko naman sinasadya na matuunan ng batuta niya sa pagtayo ko. Hindi ko na itago ang aking pagkagulat at pag-aalala dahil namilipit talaga siya dahil sa labis na sakit. Sorry! Alanganing paumanhin ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nagdadalawang isip pa ako kung tutulungan ko ba siya dahil baka lalo lang siya magalit sa akin. Galit na tumingin sa akin ng lalaki. Gusto mo bang hindi na ako makabuo ng anak ko? Singhal niya. Hindi ko nga sinasadya. Giit ko. Alam kong sobrang pula na ng mukha ko dahil sa kahihiyan. Ngunit hindi ko magawang pansinin yon. Nakatitig lang ako sa lalaking kaharap ko habang marahan siyang tumatayo. Kitang-kita ko pa rin sa mukha niya na may iniinda siyang labis na sakit. Hahanapin talaga kita kahit sang lupalop ka pa magtago. Oras na hindi ako makabuo ng anak. Nagbabantang sambit niya. Baka naman patay na ako niyan bago mo pa malaman. Biro ko na mas lalo naman niyang kinainis. Baka ako pang pumatay sa'yo. Nanggigigil na wika niya. Ramdam ko ang galit niya dahilan para kabahan ako. Kailangan ko nang makaalis dito dahil baka kung ano pang gawin niya sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip na tumakbong palayo. Narinig ko pa siyang sumisigaw ng sumisigaw. Ngunit hindi ko na siya pinansin. Napayuko na lang ako at napatuon sa tuhod ko dahil sa labis na pagod na nararamdaman ko.
Halos maghabol na rin ako ng hininga dahil sa hingal. Hindi ko alam kung natakasan ko na ba ang lalaking yun o sinundan pa rin niya ba ako. Kasi simula pa lang ng araw, pero problema na agad ang bumungad sa akin. Reklamo ko. Ilang minuto pa akong nagpahinga bago muling naglakad-lakad. Kakaibang lagkit na ang nararamdaman ko sa katawan ko dahil sa pagpapawis ko. Ngunit baliwala yun sa akin ngayon. Parte na ito ng pagiging pulubi ko. At habang tumatagal ay nakasanayan ko na lang din to. Ang ganda naman niyang pulubi. Sayang naman siya pre, labitan mo nga. Kung ganyan din lang naman kagaganda mga pulubi, baka patulang ko na sila. Sa lakas ng bulungan ng mga nadadaanan ko, ay naririnig ko na ang mga ito. Napailing na lang ako dahil sa mga pinagsasasabi nila. Mga lalaki nga naman, bulong ko. Basta talaga maganda, ang bibilis sa mga lalaking to. Ang lagay kapag pangit ang pulubi wala na silang pakialam. Hindi ko na alam kung saan ako nakarating ngunit nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Katulad ng lagi kong ginagawa. Hindi ko alam kung katangahan ba itong ginagawa ko pero marami akong natututunan sa bawat araw na nagpapanggap akong pulubi. Victor's point of view. Hindi ko lubos akalain na magkikita pa kami ulit ng babaeng pulubi na yun. Hanggang ngayon hindi ko pa rin nakakalma ang aking sarili dahil sa nangyari. Ito na ang pangalawang beses na nahawakan niyang espada ko. At iba talaga ang epekto nun sa sistema ko. Pre, bakit namumula ka? Nagtatakang sita sa akin ni Agustin. Hindi ako makasagot. Ramdam ko ang pag-init ng aking mukha kaya naman nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Walang ibang nagawa si Agustin kung hindi ang sumunod sa akin. Dumiretso ako sa aking opisina at agad na upo. Nakatitig pa rin sa akin ang aking kaibigan na puno ng pagtataka at naghihintay na magsalita ako. Bakit ka nga pala napabisita rito? Biglang tanong ko. Mas makakabuti ng ibahin ang usapan dahil alam kong pangaasar lang ang matatanggap ko pag nagkwento ko sa kanya. Akala ko ba welcome ako rito? Natatawang tanong niya pa. Magsasalita na sana ako nang biglang bumukas ang pinto ng aking opisina at humahangos na pumasok ang aking sekretarya. Kunot-noo pa akong napatitig sa kanya habang hinihintay siyang magsalita. Ilang beses pang huminga ng malalim ang aking sekretarya. Para bang hingal na hingal siya dahil sa layo ng kanyang tinakbo. Sir, nasa baba po si Miss Molina. Sambit niya. Mas lalo namang nangunot ang noo ko dahil sa pagtataka. Ano na naman bang kailangan niya? Tanong ko. Gusto niya raw kayo makausap. Sagot niya. Naks, dinadalaw ka pa rin pala niya? Hindi makapaniwalang sambit ni Agustin. Huwag ka munang mang-asar ngayon, pwede ba? Nagbabantang sabi ko. Hi! Malakas na sigaw ng isang pamilyar na boses ng babae. Kahit hindi na ako tumingin ay naiinis na agad ako. Kamusta ka na? Ilang beses na akong pumupunta rito pero hindi kita naaabutan eh. Dagdag na sabi niya pa habang naglalakad palapit sa akin. Hi miss. Biglang sabi ni Agustin na titig sa babae. Oh, hi handsome boy. Malanding sambit niya. Ako nga pala si Avery Molina. Pakilala niya pa. I know. Nakangising sagot naman ni Agustin. Parang halos lahat naman ay kilala ka dahil sino ba naman ang hindi makakakilala sa ganyang kagandang babae. Dagdag na sabi niya pa. Napailing na lamang ako. Kahit kailan talaga hindi nagpapaawat ang isang to pagdating sa mga babae. Hindi ko rin alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob ang isang yun. What brought you here? Seryosong tanong ko. Tinatanong pa ba yan? Siyempre, gusto kitang makita. Nakangiting sagot ni Miss Molina. Nakita mo na ako. Siguro naman pwede ka nang umalis. Saad ko. You're so mean. Singhal niya. Can't you see na nag-effort pa ako just to see you? Dagdag na sabi niya pa. Hindi ko naman sinabi na gawin mo yan. Please lang, kung wala kang importanteng gagawin o sasabihin, umalis ka na. Marami pa akong trabaho na kailangang gawin. Seryosong sabi ko pa. Kita ko ang pagmuso ni Miss Molina. Pati na rin ang pagkainis sa kanyang mukha. To be honest, wala akong pakialam sa nararamdaman niya.
Nakakaabala na siya sa akin at hindi ko naman yun hinihingi sa kanya. Napabuntong hininga na lang ako nang biglang tumakbo paalis si Miss Molina. Mas makakabuti na rin yun kesa naman bigyan ko siya ng pag-asa. Kahit ang totoo naman, hindi naman ako interesado sa kanya. Grabe ka talaga pre, si Miss Molina na yun oh. Hindi makapaniwalang singhal ni Agustin. Ikaw lang ang kilala kong hindi nagdadalawang isip na ipagtabo yan ng isang Miss Molina. Dagdag na sambit niya pa. Ay kung gusto mo sa'yo na lang siya. Walang ganang sagot ko. Kilala mo ako. Hindi akong tipo ng lalaki na pipilitin ng sarili na magustuhan ng isang babae na hindi ko naman talaga gusto. Dagdag na sabi ko pa. Nangihinayang lang ako sa mga sinasayang mo pre. Patanda ka na ng patanda. Pero hanggang ngayon hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Baka naman hindi ka na magkaroon ng asawa niyan. Seryosong wika ni Agustin. Ayos lang. Masaya ako sa kung anong meron ako ngayon. Mag-isa man ako sa buhay o hindi. Sagot ko. Kaya ko naman kahit walang babae sa buhay ko. Hindi naman ako katulad mong kung saan-saan humahagilap ng babae. Saad ko pa. Napailing na lang siya ngunit hindi na nakipagtalo sa akin. Nanatili siyang tahimik habang ako naman ay nagsimula na sa aking trabaho para matapos ko agad. Mabilis na lumipas ang oras. Napagdesisyon na namin ni Agustin na kumain sa labas. Hindi na kami masyadong lumayo dahil kailangan ko ring makabalik agad sa kumpanya. Miss, mag-ingat ka naman. Biglang singhal ni Agustin. Tumingin ka rin sa dinadaanan mo para hindi ka nakakabangga ng iba. Sigaw niya pa. Nagtataka pa akong napalingon sa kanya nang makita kong pulubi na nakaupo na sa daan. Mabilis na nangunot ang noo ko nang makilala ko kung sinong pulubi na ito. Kaya naman dali-dali akong lumapit sa kanya. Ikaw na naman. Inis na sambit ko. Dahan-dahang napalingon sa akin ang pulubi. Sinusundan mo ba ako? Takang tanong niya. At bakit naman kita susundan? Tignan mo nga yung sarili mo. Sino magkaka-interes na sumunod sa isang katulad mo? Sambit ko. Ewan ko sa'yo. Sigaw niya bago dali-daling tumayo. Sa tuwing makikita kita, nasisirang araw ko. Dagdag na sabi niya pa. Maglalakad na sana siyang paalis nang bigla ko siyang pigilan. May kasalanan ka pa sa akin ha? Saan ka pupunta? Nakangising tanong ko. Kahit ako hindi ko rin alam kung anong ginagawa ko. Sa kabila ng pagiging pulubi niya, hindi man lang ako nakaramdam ng pandidiri. Bitawan mo nga ako! Sigaw niya habang sinusubukang alisin ang pagkakahawa ko sa kanya. Sumama ka sa amin. Seryosong sambit ko. Huwag ka nang pumalag para hindi ka na masaktan. Dahil hindi ka makakaalis sa hawak ko. Pagbabanta ko pa. Sandali pre, ano bang binabalak mo? Nagtatakang tanong ni Agustin. Malaki ang kasalanan sa akin ng pulubing to eh. Tuturuan ko lang siya ng leksyon. Sagot ko. Kahit naguguluhan ay hinayaan na lang ako ni Agustin sa bala ko. Hinila ko ang pulubi papasok sa restaurant kung saan kami kakaing magkaibigan. Mas mabuti na ito kaysa naman matakasan niya ako ulit. Ano bang ginagawa mo? Naiinis na tanong ng pulubi. Anong pangalan mo? Tanong ko habang diretsong nakatitig sa kanya. Mabilis siyang napaiwas ng tingin at sunod-sunod na napalunok. Marisa, sagot niya. Nice to meet you Marisa. Ako nga pala si Victor. Sambit ko. Ako naman si Agustin. Singit pa ng kaibigan ko. Kitang-kita ko ang pagtataka sa mukha ni Marisa. Para bang gusto niyang magtanong ngunit mas pinili niyang manahimik. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko sa kanya pero sa ngayon, kailangan ko muna siyang isama sa lahat ng pupuntahan ko para hindi na niya ako matakasan. Nag-order kami ng pagkain para sa aming tatlo. Kapansin-pansin ang pagkagulat sa mukha ni Marisa. Kahit ang ilan pang customer ng restaurant ay nagulat din at pinagtitinginan din kami. Pero wala akong pakialam. Kumain ka na. Seryosong utos ko. Hindi ko pa rin inaalis ang titig ko kay Marisa at pinagmamasan ko ang bawat kilos niya. Bakit? Kunot noong tanong niya. Bakit mo to ginagawa? Sambit niya pa. Malaki ang kasalanan mo sa akin kaya sumunod ka na lang. Hindi ka naman mapapahamak sa inuutos ko, hindi ba? Sagot ko. Oo nga Marisa, huwag ka na mahiya. Minsan lang maging anghel tong kaibigan ko eh. Biglang sabi naman ni Agustin. Baka sa susunod,
Bato nang ipakain yan sa'yo. Biro niya pa. Sinamaan ko siya ng tingin dahil sa mga pinagsasabi niya. Ngunit gumisi lang siya sa akin. Nagdadalawang isip pa si Marisa ngunit nagsimula na rin siyang kumain. Dahilan para mapangiti ako. Kanina ko pa siyang pinagmamasdan at hindi ko maitatanggi na may kakaiba talaga siyang ganda. Kahit pa magulo ang buhok, sira ang damit at madungis ang kanyang balat ay masasabi kong maganda siyang babae. Sigurado akong mas gaganda pa siya kung malilinisan at maaayusan. Pre, kain. Wag mong titigan dahil hindi makakatakas yan. Biglang bulong sa akin ni Agustin. Sa ikalawang pagkakataon ay sinamaan ko ulit siya ng tingin. Ngunit tinawanan niya lang ako. Hindi talaga marunong pumili ng lugar ang isang to para sa mga biro niya. Marisa's point of view. Hindi ko alam kung anong pinaplano nitong lalaki na ito. Kahit pa sabihing ilang beses na kami nagkikita sa daan, ay hindi pa rin yung sapat na dahilan para isiping magkaibigan o magkakilala na kami. Gustuhin ko mang tumakas ay hindi ko naman magawa dahil nakahawak pa rin si Victor sa braso ko. Ramdam ko kung gaano kahigpit yon, kaya naman hindi ko na sinubukan pang tumakas. Teka, saan niyo ba ako dadalhin? Naiinis na tanong ko. Kanina niyo pa akong hinihila. Tinanong niyo ba ako kung gusto kong sumama sa inyo? Sigaw ko pa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko dahil kanina pa kami naglalakad at hindi ko man lang alam kung saan nila ako dadalhin. Para sila mga baliw na hindi sumasagot sa akin ng maayos. Kahit naririnig naman nila ang mga tanong ko. Huwag ka mag-alala dahil wala naman kaming gagawing masama sa'yo. Sagot ni Victor. Hindi pa rin niya nasasagot ang tanong ko. Giit ko. Pinaiinit talaga ng lalaking tong ulo ko at sinisira niya rin ang plano ko ngayong araw. Sumunod ka na lang at huwag ka ng maraming tanong. Singhal niya. Kung pwede ko lang siyang batukan ngayon mismo ginawa ko na. Ngunit naisip kong lugi ako dahil kasama niya ang kaibigan niya. Baka saktan nila ako kapag may ginawa kong hindi nila magugustuhan. Napabuntong hininga na lang ako sa kawalan ng pag-asa. Agad namang nanlaki ang mga mata ko nang makita kong papasok kami sa isang mall. Hoy, ano namang gagawin natin dito? Wala akong pera. Tarantang sambit ko. Miss, huwag kang maingay. Baka pagtinginan tayo ng ibang tao at isipin nila na may masama kaming balak sa'yo. Sagot ng kaibigan ni Victor na si Agustin. Really? Singhal ko. Mas pabor naman sa akin yun. Salamat sa ideya. Dagdag na sabi ko pa. Subukan mong mag-ingay at bubusalan ko ang bibig mo. Nagbabantang sabi ni Victor. Agad akong tumahimik dahil sa takot. May kakaiba sa boses niya na nagpapatayo sa balahibo ko. Ngayon lang ako natakot ng ganito kahit pa alam ko namang biro lang ang sinabi niya. Sir Victor, ngayon ka nalang ulit ng padaan dito Magpapagupit ka po? Tanong ng isang babae. Mabilis akong nabalot ng pagtataka nang mapagtanto na isang salon ang pinuntahan namin. May ideya na ako sa binabalak nila. At ngayon pa lang ay hindi ko na yun nagugustuhan. No, not me. Itong kasama ko. Umiiling na sagot ni Victor. Pakilinisan siya ng mabuti. You know what she needs. Sambit niya pa. Napabaling ang tingin sa akin ng babae. At kitang-kita ko ang gulat at pagtataka sa kanyang mukha. Tinaasan ko pa siya ng kilay habang diretso akong nakatitig sa kanya. This way po. Aligagang sabi ng babae. Sumunod ka sa kanila. Utos si Victor. Subukan mong tumakas. Pag-aari ko ang mall na ito at hindi ako magdadalawang isip na ipasara to. Oras na tumakas ka. Nagbabantang sabi niya pa. Magrereklamo pa lang sana ako ngunit hindi ko na naituloy. May saltik atang lalaking to Kung makaasta kala mo kung sino. Labag man sa loob ko'y wala akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa babae. Pamilyar ako sa mga salon kaya naman hindi na bago sa akin ang mga ito. Okay ma'am, relax lang po kayo riyan and let us do the magic. Biglang sabi ng babae. And what do you mean by that? Mataray na tanong ko. Kitang-kita ko kung papaanong nawala ang ngiti sa labi ng babae at agad na palitan ng takot. Ramdam ko nang hindi magiging maganda ang karanasan ko rito.
Dahil ngayon pa lang ay naiinis na ako sa babaeng to. Hinayaan ko na lamang siyang simulan ng trabaho niya. Hindi ko na napansin ang oras dahil nakatulog pala ako. Naalimpungatan na lang ako nang may tumapik sa balikat ko at bahagya pa akong ugain. "Ma'am, ang ganda niyo po," nakangiting sabi ng babae. Sabi ko na nga ba't may nakatago kang ganda sa kabila ng ayos mo kanina eh. Namamanghang sabi niya pa. Napatitig na lang ako sa salamin. Halos nakalimutan ko ng itsura kong ito dahil sa pagpapanggap ko bilang pulube. May mga pagkakataon kasi na pagkarating ko sa bahay ay maliligo lang ako. Tapos ay hindi na mag-aayos. Kaya pagkagising ko sa umaga, magulo na agad ang ayos ko. "Huwag mo na akong bulahin, parehas lang tayong babae. At lalaki lang ang gumagawa niyan." Seryosong sabi ko. Bahagyang ngumiti ang babae bago ako iginiya sa labas. Habang naglalakad ay hindi ko napigilang kabahan. Alam kong mawiwindang ang dalawang lalaking yon kapag nakita ko. At sigurado akong marami silang sasabihin. "May daan ba rito sa likod para makalabas?" Biglang tanong ko. "Naku, wala po ma'am. Bukod ron ay pinagbilin po kayo sa amin ni Sir Victor." Sagot ng babae. Napabuntong hininga na lang ako. Talaga namang sinisigurado ng lalaki yun na hindi ko siya ulit matatakasan. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang maglakad palabas. Malayo pa lang ay nakita ko na kung papaanong tumitig sa akin sila Victor at Agustin. Bakas ang pagkagulat at pagkamangha sa kanilang mga mukha. "You look awesome, miss." Hindi makapaniwalang sambit ni Agustin. Nanatiling tahimik si Victor at nakatitig sa akin. Ngunit nang tuluyan akong makalapit sa kanila, ay agad ring siyang nag-iwas ng tingin. "Let's go." Biglang sabi niya. Hindi ko na lang siya pinansin dahil wala naman akong pakialam sa kanya. Siya naman ang nakaisip ng lintik na ito at hindi pa rin ako natutuwa. "Maganda ka pala kapag nalinisan at naayusan eh. Bakit kasi hinahayaan mong maging madungis ka?" Biglang sambit ni Agustin. "Sa tingin mo, magiging pulubi ba ako kung kaya kong ayusan at linisan ang sarili ko?" Sarcastic ang sagot ko. Sunod-sunod siyang napatango. "Sabagay, may punto ka naman." Saad niya. Bakit hindi ka nalang sumama kay Victor?" Biglang sabi niya pa. Hindi ko inaasahan ang sinabi niyang yon at hindi ko na itago ang aking pagkagulat. "Nahihibang ka na ba?" Gulat na sambit ko. "Kung ano-ano na naman yung sinasabi mo." Biglang singhal ni Victor sa kanyang kaibigan. "Bakit? Wala namang masama sa sinabi ko ah." Sagot ni Agustin. "Tignan mo naman ang gandang yan. Di ka nalugi dyan." Nangaasar na sabi niya pa. "Kung gusto mo, edi ikaw ang magsama sa kanya." Giit ni Victor. "Excuse me? Sino naman ang nagsabi sa inyo na sasama ako sa kahit na sino sa inyo?" Kunot noong tanong ko. "May magagawa ka ba?" Seryosong tanong ni Victor. "You don't know me." Mabilis na sagot ko. "Baka magsisi na lang kayong bigla." Dagdag na sabi ko pa. "At ano naman ang gagawin mo? Manghahawak ka ulit ng alaga?" Biglang tanong pa ni Victor. Mabilis na nag-init ang mukha ko dahil sa sinabi niya. Agad na pumasok sa isip ko mga aksidenteng nangyari sa amin noon. Nanumbalik ang labis na kahihiyan sa akin at sigurado akong pulang-pula na naman ang aking mukha. "Wait, what? Hinawakan niya ang patotoy mo?" Hindi makapaniwalang tanong ni Agustin. "Mga manyakis!" Malakas na sigaw ko. Dahil sa labis na hiya ay hindi ko na napigilan ng sarili ko na tumakbo. Wala na akong pakialam kung humabol pa sila sa akin dahil ang tanging nais ko lang ay makalayo na sa kanila. Victor's point of view. Ilang araw nang nakalipas ngunit malinaw pa rin sa alaala kong itsura ni Marisa nang maayusan siya. Alam ko naman na maganda siya ngunit hindi ko lubos akalain na ganun siya kaganda. Halos hindi ako makapagsalita dahil sa nakakabighani niyang itsura. "Ano pre, nagkita na ba ulit kayo ni Marisa?" Biglang tanong ni Agustin. "Hindi pa," sagot ko. "Nandito kami ngayon sa isang restaurant na malapit kung saan ko laging nakikita si Marisa.
Ngunit ilang beses na kaming bumabalik rito ay hindi pa rin namin siya ulit nakikita. Baka naman lumipat na siya ng lugar o may nangyari sa kanya? Sambit ni Agustin. Hindi ko rin alam. Hindi ko naman siya hinahanap. Saad ko. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo, pre. Natatawang singhal niya. Alam natin parehas na kakaiba ang ganda ni Marisa. Lalo na nang maayusan siya. Kung hindi mo pa alam, pues ako alam ko na nagkaroon ka ng interes sa kanya dahil dun. Seryosong sabi niya pa. Hindi ako nakasagot dahil totoo naman ang sinabi niya. Kahit na anong tanggi pang gawin ko mas lalo lamang pinamumukha sa akin ng aking sarili na interesado ako kay Marisa. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang isang mayaman at gwapong binata na katulad ko ay magkakaroon ng interes sa isang pulube? Parang kahit na sa teleserye ay hindi ko pa nakikita ang ganun. Huwag ka mag-alala, magkikita rin ulit kayo kung kayo talagang para sa isa't isa. Nakangising sabi pa ni Agustin. Mas lalo lamang akong napaisip dahil sa sinabi niya. Hindi naman sa inaasam-asam kong magkita kami ulit. Sadyang may parte lang ng puso ko na naghahangad na magtagpo kami ulit. By the way, nakahanda ka na ba para sa event mamayang gabi? Biglang tanong ni Agustin. Kunot noo kong napatingin sa kanya. Mamayang gabi na ba yun? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo, nasobrahan ka na ata sa kakaisip kay Marisa eh. Pangaasar niya. Sinamaan ko naman agad siya ng tingin. Nawala lang sa isip ko. Pagdadahilan ko. Isang malaking event para sa mga mayayaman ang magaganap mamayang gabi. Pagkakataon na ito para magkaroon at makakilala ng mga bagong kasosyo sa negosyo. Maraming kilala at mayayamang personalidad ang dadalo. At isa na ako ron. Sigurado akong naroon na naman si Miss Molina. Hindi na ako makapaghintay. Nahihibang na sambit ni Agustin. Tinamaan ka na ba sa babaeng yun? Umiiling na tanong ko. Sino ba naman ang hindi bukod sa'yo? Kahit sino naman sigurado mabibighani sa kanya. Nakangiting sagot niya. Palibasa mayroon ka ng Marisa sa puso mo eh. Dagdag na pangaasar niya pa. Kapag hindi mo ako tinigilan sa pangasar mo, ibubuhol na kita kay Marisa. Nagbabantang singhal ko na ikinatawa naman niya. Umalis na nga tayo. Huwag ka nang umasa na magkikita pa kayo ni Marisa ngayon. Biglang sabi niya pa. Kailangan ko pang mamili ng isusuot para mamayang gabi. Dagdag na sabi niya pa. Wala naman akong ibang nagawa kung hindi ang tumayo at maglakad na palabas. Agad nang sumunod sa akin si Agustin. Hindi naman ako malungkot dahil hindi ulit kami nagkita ni Marisa. Ngunit habang naglalakad ay umaasa akong muli niya akong mababangga katulad ng dati. Didiretso na muna ako sa kumpanya, may kailangan pa akong tapusin. Paalam ko. Tumangulang si Agustin bilang tugon at agad nang sumakay sa kanyang kotse. Ganun na lang din ang ginawa ko at agad nagmaneho papunta sa kumpanya. Hindi ko maiwasang mapasimangot habang naglalakad papunta sa opisina ko. Alam kong napapansin yun ng mga empleyado ko, ngunit wala akong pakialam. Agad kong tinuon ang aking atensyon sa pagtatrabaho ng panandaliang mawala sa isip ko si Marisa. Sir? Biglang tawag sa akin ng aking sekretarya. Agad akong napatingin sa kanya. Bakit? Takang tanong ko habang pinanonood siyang maglakad palapit sa akin. Dumating na po ang damit na isusuot niyo para sa event mamayang gabi. Sagot niya. Okay, pakilagay niyo lang sa kotse ko. Aalis na rin ako agad maya-maya. Tatapusin ko lang to. Sambit ko. Tumango ang aking sekretary at agad rin akong lumabas ng aking opisina. Hindi ko na napansin ang paglipas ng oras dahil naging abala ako sa aking ginagawa. Nang matapos ay agad kong niligpit ang aking mga gamit at nagmamadali ng lumabas. Nang makarating sa bahay ay hindi na ako nagsayang ng oras at agad nang nag-ayos ng sarili. May kalayuan ng venue ng event kaya naman kailangan kong magbiyahe ng maaga para hindi ako malate ng dating. Marisa's point of view. Bilib na talaga ako sa ganda mo, friend. Namamanghang sambit ni Mika habang nakatitig sa akin. Napangiti naman ako habang pinagmamasan ng aking sarili sa salamin. Ano ka ba naman? Parehas lang naman tayong maganda. Natatawang sambit ko.
Mas lamang ka pa rin kahit sang anggulo mo tignan. Giit niya. Napailing na lang ako bago ipinagpatuloy ang pag-aayos ng aking sarili. Hindi na ako naglagay ng makapal na make-up. Hinayaan ko na lang din na nakalugay ang aking mahabang buhok dahil bumabagay ito sa white dress na suot ko. Excited na ako. Hindi mapakaling bulalas si Mika. Sigurado akong marami na namang lalapit sa atin para makipagsosyo. Dagdag na sabi niya pa. Iyon naman talagang purpose ng event na ito eh. Natatawang saad ko. Isang event kung saan tanging mayayaman at mga kilalang personalidad ang imbitado. Hindi para mag-enjoy at magpalipas ng oras. Kung hindi para manghikayat ng iba pang mayayaman na makipagsosyo sa negosyo. Kung tutuusin, hindi ko na nga kailangan to dahil maayos naman ang takbo ng kumpanya ko. Hindi lang ako makatanggi sa imbitasyon dahil baka isipin nila, nagmamataas ako. Tara na, sambit ni Mika. Sa huling pagkakataon ay pinagmasan ko pa ang aking sarili sa salamin. Nang makontento, ay agad na akong tumayot ng lakad palabas ng bahay. Sumunod naman sa akin si Mika at dumiretso na kami sa kotse. Halos 1 oras din ang naging biyahe namin dahil may kalayuan ng venue sa bahay namin. Marami na agad ang tao nang dumating kami at mabilis naming naagaw ang atensyon ng ilan sa kanila. Diyos mio, eto na naman ang mga tingin nila. Biglang sambit ni Mika. Hindi ka pa ba nasasanay? Natatawang saad ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad papasok. Karamihan sa mga narito ay business partners na ng kumpanya ko. Ang ilan naman ay mga hindi ko kilala ngunit wala akong pakialam sa kanila. Nang makahanap ng pwesto ay agad kaming naupo. Nilibot ko ang paningin ko sa paligid habang pinagmamasa ng mga taong nag-uusap. Dito ka na lang muna, maglilibot lang ako. Paalam ni Mika. Pwede ba? Alam ko naman kung anong gagawin mo eh. Pangaasar ko sa kanya. Hindi na siya nag-abalang sumagot dahil dali-dali siyang tumayo at naglakad palayo sa akin. Napailing na lang ako bago ibinalik sa paligid ang paningin. Malayo pa lamang ay naagaw na agad ng isang pamilyar na lalaki ang aking atensyon. Mabilis akong nakaramdam ng matinding kaba habang pinanonood silang maglakad papasok. Hindi na ako mapakali sa kinuupuan ko. What the heck? Tanging nasabi ko na lang. Anong ginagawa niya rito? Takang tanong ko pa. Sino nga ba naman na mag-aakala na pupunta dito sa Victor? Ang ibig sabihin lang nun ay isang mayaman at kilalang taong binata. Mariin akong napapikit at napasapo na lamang sa aking noo habang nananalangin na sana hindi niya ako mapansin. Marisa! Malakas sa sigaw ng isang nakakainis na nilalang. Kahit kailan talaga kakaibang trip ng lalaking to. Kung pwede lang akong kainin ng lupa ngayon mismo para makaalis papayag na ako. Hindi ko na itago ang aking gulat at kaba habang pinagmamasan ng paglapit sa akin ni Agustin. Kasunod niya si Victor na halatang hindi rin inaasahan na makikita ako rito. Ikaw nga! Hindi makapaniwalang sambit pa ni Agustin. What a surprise! Saad niya pa. Sinubukan ko pang mag-isip ng pwedeng idahilan ngunit nabigo ako. Nakita na nila ang itsura ko ng hindi madungis. Sigurado akong makikilala talaga nila ako. Excuse me? Biglang sambit ni Mika na nakabalik na pala sa pwesto namin. Sino kayo? Takang tanong niya pa. Hi Miss Ganda, ako nga pala si Agustin. Pakilala niya dahilan para mapataas ang isang kilay ang kaibigan ko. Kilala mo ba tong mga to? Tanong ni Mika sa akin. Hindi ako nakasagot agad. Nanatili akong nakatingin kila Victor na nakatitig din sa akin. Oo. Tanging nasabi ko. Nice to meet you. Ako naman si Mika. Sambit ng kaibigan ko. Hindi na ako komportable sa sitwasyon ngayon. Hindi ko pa nasasabi kay Mika ang tungkol sa kanila. At mas lalo namang hindi ko naisip na makikita ko sila rito ngayon. Kung pinaglalaroan ako ng tadhana ngayon, hindi to nakakatuwa. Victor's point of view. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapatitig kay Marisa. Kanina pa nagsimula ang event ngunit hindi ko man lang magawang alisin ang tingin ko sa kanya.
Hindi ako makapaniwalang magkikita kami dito. Hindi ka basta-bastang makakapunta sa event na ito dahil pili lamang ang iniimbita rito. Bukod dun ay kailangan ng imbitasyon para makapasok. May problema ba? Biglang tanong ng kaibigan ni Marisa na ang pangalan ay Mika. Gulat akong napatingin sa kanya at ngayon ko lang napansin na nakatingin na pala siya sa akin. Wala. Aligagang sagot ko. Kanina ka pang nakatitig sa kaibigan ko. May gusto ka ba sa kanya? Diretsyong tanong niya pa. Nabigla pa ako sa pagiging prangka niya. Sunod-sunod akong napalunok dahil sa labis na kaba. Ngunit hindi rin ako nakasagot agad. Huwag mo na nga siyang kulitin. Biglang sitan ni Marisa sa kanyang kaibigan. Wow ha? Nag-e-enjoy ka ba sa pagtitig niya sa'yo? Nakangising saad niya. Itiko mo na yung bibig mo kung ayaw mong busalan ko yan itong bulaklak. Nagbabantang sambit ni Marisa. Napairap na lang ang kanyang kaibigan. Sinamaan niya pa ako ng tingin bago humarap at nag-focus sa nagsasalita sa unahan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kanina pa akong nilalamon ng mga katanungan sa aking isipan. Marahan kong kinalabit si Marisa na agad namang napatingin sa akin. We need to talk. Mahinang bulong ko. Hindi niya na itago sa akin ang pagkagulat niya. Nangunot pa ang noo niya at batid kong kinakabahan din siya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay kinakabahan din ako. Tumangulang si Marisa bilang tugon. Tinignan ko pa si Agustin at Mika na nakafocus lang sa unahan. Palihim akong tumayo at pinilit na hindi makagawa ng kahit na anong ingay. Agad akong naglakad papunta sa likod na bahagi ng venue. Anong kailangan mo? Tanong ni Marisa nang makasunod siya sa akin. Tell me the truth. Tinignan ko siya ng diretsyo. Ramdam ko ang kaba ko kahit wala naman akong ginawang masama. Sino ka ba talaga? Seryosong tanong ko. Kailangan ko pa bang magpakilala sa'yo? Kunot noong tanong niya. I don't owe you anything. Sambit niya pa. Baka nakakalimutan mong pinaniwala mo kaming isa kang pulube. Singhal ko. Bakit mo ginawa yun? Nagtatakang tanong ko pa. Katulad ng sinabi ko, I don't owe you anything. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Sagot niya. At least, enlighten me. Kahit sino naman siguro yung mababaliw sa kakaisip. Parang nung isang linggo lang ay isa kang pulube tapos ngayon makikita ka rito sa isang malaking event para lang sa mayayaman. Halos nagmamakaawang sambit ko. Hindi ko na rin alam kung bakit nagsumamo pa ako sa kanya. Kahit ako hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Dala ba to ng katotohanang may gusto ko sa kanya at hindi ko matanggap ang katotohanan to? Ay, parte ng plano kong magpanggap bilang isang pulube. Pero hindi para makapanakit o makasama para sa iba. Seryosong sabi ni Marisa. May sarili akong plano at sigurado akong wala akong masamang balak. Uunahan na kita. Hindi ko sinadya na magkatagpo tayo. Kahit ako hindi yun inaasahan, lalo pat hindi rin naman kita kilala. Kahit ako nga'y nagulat na nagkita tayo rito. Kaya't wag mong iisipin na binala kong magtagpo ang ating mga landas. Dagdag na sabi niya pa. Pero bakit? Hindi ko maintindihan kung bakit nagpapanggap ka pa. Kunot noong tanong ko pa. Para na akong mababaliw sa kakaisip. At kahit anong pilit kong unawain siya, hindi ko talaga magawa. Hindi mo talaga yan maintindihan kaya't mas makakabuti kung hindi mo naaalamin. Saad niya. Naiwan na lang akong tulala nang maglakad siyang palayo sa akin. Mas lalo lang akong nagkaroon ng maraming tanong sa isip. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang bumalik sa pwesto namin. Hindi na ako komportable na nasa iisang lamesa kami't magkakasama. Saan ka galing? Biglang tanong ni Agustin. Sa banyo. Pagdadahilan ko. Let's go. Biglang sabi naman ni Marisa na kahit ang kaibigan niya nagulat. Ha? Hindi pa nga tayo nakakahanap ng kasosyo eh. Gulat na sabi ni Mika. Hindi naman na natin kailangan nun. Seryosong sabi ni Marisa. Labag man sa loob ni Mika ay wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod sa kanyang kaibigan. Nais ko pa sana silang pigilan ngunit mas pinili kong manahimik na lang. Marisa's point of view. Look who's here! Pumapalakpak na sambit ng isang babae na humarang sa dadaanan ko.
I must admit, I'm a bit surprised. Dagdag na sabi niya pa. What do you want, Avery? Kunot noong tanong ko. Gusto lang kitang batiin. Nakangiting sagot niya. Hindi mo naman na kailangang magpanggap sa harapan ko at mas lalo sa harap ng maraming tao. Alam ng lahat ang tunay mong ugali. Saad ko't alam kong hindi niya yun ikinatuwa. Hello, I'm trying to be nice here. Singhal niya. Sorry, but I'm not. Umalis ka na nga sa harap ko't dahil wala akong oras para sa'yo. Giit ko pa. Sinamaan ko siya ng tingin nang hindi man lang siya kumibo sa kinatatayuan niya. Inuubos niya talagang pasensya ko at talagang nakisabay pa siya ngayong araw. Hindi ako nagdalawang isip na magpatuloy sa paglalakad. Walang pag-aalinlangan kong binangga ang balikat ni Avery dahil paharang-harang siya. Bahagya pa siyang tumalsik dahil sa lakas ng pagkakabangga. Ngunit wala akong pakialam. You biatch! Nang gagalaiting sigaw niya. Ngunit hindi na ako nag-abalang lingunin pa siya. Bagay lang sa'yo yan. Sigaw pa ni Mika bago humabol sa akin. Mayaman din si Avery. Kung hindi ako nagkakamali ay siyang sumunod sa akin sa listahan ng pinakamayaman sa bansa. Ngunit dahil sa pangit niyang pag-uugali, marami ang iwas sa kumpanya niya. Alam ng karamihan ng nakatago niyang baho. At ang nakatutuwa pa, ay hindi man lang siya nahihiya kahit pa ipamukha sa kanya yon. Sa pagkakaalam ko ay nangaagaw siya ng business partner at kapag nagtagumpay na siya hindi na makakaalis sa kasunduan nilang naloko niya. Maraming beses na rin niyang nagawa yan at nagtagumpay naman siya. Kaya nga siyang pangalawa sa pinakamayaman sa bansa dahil sa ginagawa niyang yon. Hindi ko talaga gustong babaeng yun. Inis na singhal ni Mika nang makasakay kami sa kotse. Kahit kailan hindi marunong mahiya, hindi pa marunong pumili ng lugar kung kailan magkakalat. Dagdag na sabi niya pa. Huwag mo na siyang isipin, ang mahalaga nakaalis na tayo. Sambit ko. Teka nga, bakit ba bigla ka nalang nagyayang umalis? Nagtatakang tanong niya pa. May kinalaman ba to sa dalawang lalaki na kasama natin? Tanong niya pa. Saglit akong natahimik. Alam ko naman na hindi niya ako titigilan sa pangungulit. Kahit pa anong gawin ko, wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang umamin sa kanya. Habang nasa biyahe pa uwi ay dun ko ikinwento kay Mika ang lahat. Mula sa unang araw na magkakilala kami ni Victor hanggang sa araw na ito. Alam kong nagulat pa siya dahil sa mga sinabi ko at hindi na ako magtataka kung sesermonan niya pa ako. Malaki ba? Biglang tanong niya. Ano? Gulat na bulalas ko. Ano bang sinasabi mo? Tanong ko pa. Hindi ba't sinabi mo na nahawakan mo ng batuta niya? Ano? Malaki ba? Kunot noong tanong niya pa. Hindi na talaga ako makapaniwala sa babaeng to. Seryoso pang mukha niya tapos yun ang tanong niya? Mariin akong napailing habang pinipigilan ng sarili kong batukan ng kaibigan ko. Ewan ko sa'yo. Singhal ko sa kanya. Bakit? Wala namang masama sa tanong ko ah. Giit niya pa. Swerte ka pa nga kung malaki yung nahawakan mo eh. Natatawang sambit niya pa. Hindi ko alam kung papaano kami naging magkaibigan nito. Pero minsan talaga, may mga pagkakataon na nagugulat na lang ako sa mga sinasabi niya. Madalas nawawala sa isip ko na may paggabaliw nga palang isang kaibigan ko. Nang makarating naman kami sa bahay ay natahimik na sa pangungulit si Mika. Dumiretso na rin kasi ako sa kwarto ko at agad nilakang pinto para hindi na siya makasunod. Pabagsak pa akong nahiga sa kama habang pinilit ang aking sarili na makatulog. Sa mga oras na ito ay ayoko muna ng mga isipin at gusto ko na lang makapagpahinga. Victor's point of view. May ideya ka ba na mayaman talaga si Marisa? Biglang tanong ni Agustin. Mabilis akong napailing. Katulad mo nagulat na lang din ako. Sagot ko. Ilang linggo nang nakakalipas simula nang magkita kami ni Marisa sa event ng mga mayayaman. Simula nun ay hindi ko na ulit siya nakita. Aminado naman ako na may parte ng pagkatao kong nalulungkot dahil hindi ko na siya nakikita. Pero alam ko rin na wala na akong magagawa. Bakit narito ka lang? Takang tanong pa ni Agustin. Anong ibig mong sabihin?
Naguguluhang saad ko. Hindi ba't may gusto ka kay Marisa? Bakit nakatunganga ka lang dito imbis na puntahan at kausapin siya? Sagot niya. Bakit ko naman gagawin yun? Sambit ko. Ang hina mo naman, pre. Siyempre, para aminin ang tunay mong nararamdaman para sa kanya. Singhal niya sa akin. Mayaman naman pala siya eh. Hindi ka namang problema na baka pera lang ang habol niya sa'yo. Maganda rin siya. At nagpapanggap lang siyang isang pulube. Wala na akong nakikitang problema para humadlang sa pag-iibigan niyo. Mahabang sermon niya pa. Napamaang na lang ako. Hindi ko lubos akalain na may magagandang salita rin palang lalabas sa bibig niya. At akalain ko ba namang eksperto ka sa pag-ibig? Singhal ko. Ikaw lang naman tong mahina, pre. Pangaasar niya pa. Ngunit napaisip ako dahil sa sinabi niya. Hindi ko rin alam kung ano bang pumipigil sa akin para umamin kay Marisa. Siguro, natatakot ako't nahihiya dahil sa nangyari. Pero may patutunguhan ba to kung unahin ko ang mga iyon? Huwag ka nang magsayang ng oras at kumilos ka na, bago pa mahuli ang lahat. Sigaw pa ni Agustin. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong batuhin ng isang folder. Ano to? Nagtatakang tanong ko pa. Nandyan lahat ng kailangan mong malaman para mapuntahan si Marisa. Nakangiting sagot niya. Huwag mo nang sayangin ang pagkakataon mo. Nag-effort pa ako para makuha yan ha. Dagdag na sabi niya pa. The best ka talaga. Masayang sambit ko. Hindi na ako nagsayang ng oras at dali-daling umalis. Habang nasa biyaya hindi na ako mapakali. Habang pilit kinakalma ang aking sarili. Kahit anong gawin ay hindi ko mapigilan ng kabahan, ngunit pinipilit ko pa rin maging matapang. Sa unang pagkakataon ay ngayon lamang ako nakaramdam ng ganito sa isang babae. Katulad ng sinabi ni Agustin, hindi ko na dapat sayangin ang pagkakataon na ito dahil baka ako lang magsisi sa huli. Marisa's point of view. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang bahay ko? Nagtatakang tanong ko. Hindi ko na itago ang aking pagkagulat nang makita ko si Victor. Nagdadalawang isip pa ako kung kakausapin ko siya. Ngunit huli na ang lahat dahil napagbuksan ko na siya ng pinto. Kailangan kitang makausap. Seryosong sabi niya. Ramdam ko ang pagiging seryoso niya at nakikita ko naman yun sa mukha niya. Tungkol saan? I made it very clear before na wala na tayong dapat pag-usapan. Wala naman akong dapat na ipaliwanag sa'yo ah. Sambit ko. Hindi naman tutungkol doon. Mabilis na sabi niya. Kahit naguguluhan ay inaya ko na siyang pumasok. Kung hindi tutungkol sa pagpapanggap ko bilang isang pulubi, ay ano. Hindi ko mapigilan ang aking pagtataka. Lalo pat seryoso talaga ang mukha niya. Speak, utos ko. Sunod-sunod na bumuntong hininga si Victor bago diretsyang tumitig sa akin. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sambit niya. Mariin pa siyang napailing. To tell you the truth, gusto kita. Sambit niya na labis kong ikinagulat. Ni hindi ko man lang naisip na magkakagusto siya sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Lalo na nang maramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Sa hindi ko malamang dahilan, ay bigla ko nalang naalala ang mga nangyari sa tuwing magkikita kami noon. Yes, I admit, may nararamdaman din ako para sa kanya. Ngunit ang lahat ng yun ay nagulo na magkita kami sa event noon. Sa kabila ng nangyari ay alam kong nananatili pa rin sa puso kong nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit sa ngayon ay hindi na ako sigurado. Bakit mo sinasabi sa akin to? Takang tanong ko. Bakit ngayon pa? Dahil ba nalaman mong marami akong pera? Dagdag na sambit ko pa. Umiling siya. Hindi ko kailangan ng pera mo dahil may sarili akong pera. Saad niya. Nagulat na lang ako nang bigla niyang hawakan ng kamay ko. Gustuhin ko mang alisin yun ay hindi ko magawa dahil may parte sa akin na gusto rin ang ginagawa niya. Seryoso ko sa nararamdaman ko sa iyo. At ngayon ko lang inamin dahil ngayon ko lang din napatunayan. Noong una hindi ko pa matanggap pero habang tumatagal, mas lalo lang akong nahuhulog sa'yo. Hindi dahil sa nalaman kong mayaman ka. Kahit nung nagpapanggap ka pa lang na pulube, alam ko nang may gusto na ako sa'yo.
At tanggap kita ng mga oras na yun kahit isa ka pang pulubi. Kwento niya pa na nagpatulala sa akin. Wala sa plano kong mahulog sa isang lalaking mayaman din. Ngunit hindi ko maitatanggi na walang masama dito. Alam mo ba kung bakit ako nagpanggap bilang isang pulubi? Biglang sabi ko, dahilan para lalo siyang mapatitig sa akin. Dahil gusto kong makakilala ng lalaking mamahalin na tatanggapin ako kahit na wala akong pera. Ilang beses na akong pinagkakasundo sa mga lalaki at halos lahat sila pera lang ang habol sa akin. Kaya't napagdesisyonan kong magpanggap na pulubi para mas mapatunayan ko kung ano nga bang habol sa akin ang makikilala kong lalaki. Saad ko. Kung ganun, wala rin talaga sa plano ko ang makilala ka. Sadyang nagkataon lang ang lahat ng nangyari. Pigil ko sa sasabihin niya. Agad ko rin namang pinagsisihan ng sinabi ko dahil naalala ko na naman kung papaano kami unang nagkita. Mabilis na nag-init ang mukha ko dahilan para mapaiwas ako ng tingin. Narinig ko pa ang bahagyang pagtawa ni Victor. Please, bigyan mo ko ng pagkakataon. Gagawin kong lahat para mapatunayan ko sa'yo na totoo at seryoso ako, Marisa. Sambit niya. Handa akong ipahawak sa'yo laging alaga ko. Para lang patunayan ang nararamdaman ko. Dagdag na sabi niya pa, bago tumawa ng malakas. Bastos? Gulat na singhal ko. At sa tingin mo yun lang ba ang habol ko sa'yo? Sigaw ko pa. Ikaw naman nagbibiro lang ako. Natatawang saad niya. Sa lahat ng biro, bakit hindi yan ang nakakatuwa? Inis na sambit ko. Agad naman siyang tumigil sa pagtawa at muling naging seryoso ang kanyang mukha. Sagutin mo muna ang tanong ko. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Anya. Saglit akong natahimik habang nag-iisip ng mabuti. Alam ko naman na ang sagot. Pero bakit parang hindi ko pa magawang sabihin? Wala namang mawawala sa akin kung susubukan ko, hindi ba? At least, wala akong pagsisisihan sa huli. Sunod-sunod akong tumango. Yes, sambit ko. Kitang-kita ko kung paanong umukit ang ngiti sa labi ni Victor. Kasunod nun, ay ang mabilis niyang pagtayo para yakapin ako ng mahigpit. May kung anong kiliti ang bumalot sa puso ko ng mga oras na yon, na para bang nagsasabing, ngayon pa lang ay tama na ang desisyon ko. Thank you. Masayang sambit niya. Huwag ka munang magpasalamat dahil hindi pa naman kita sinasagot. Natatawang sambit ko. Sinong sasagutin mo? Malakas na sigaw ni Mika habang naglalakad pababa ng hagdan. Agad nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang nakayakap sa akin si Victor. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakayakap sa kaibigan ko, ha? Sunod-sunod na tanong niya pa. Napailing na lang ako dahil sa inasta niya. Kahit kailan ay OA talagang babaeng to. Wala bang sasagot sa inyo? Inis na tanong niya pa nang makalapit siya sa amin ni Victor. Kumalma ka nga. Natatawang sambit ko. Sagutin niyo muna ang tanong ko para hindi ako nahuhuli sa chismis. Singhal niya pa. Nililigawan ko ng kaibigan mo. Biglang sambit ni Victor. Agad-agad? Nagkita lang kayo sa event, nagliligawan na kayo ngayon? Hindi makapaniwalang saad ni Mika. Dapat pa ba naming patagalin? Diba ikaw na rin ang nagsabi na dapat wag akong magsasayang ng ilang segundo pa siyang natulala bago napabaling ng tingin sa akin. Oh, I'm so happy for you, friend. Hindi mapakaling sigaw niya. Tinulak niya pa si Victor palayo sa akin at siya naman ang yumakap ng mahigpit sa akin. Napailing na lang ako ngunit hindi na nagreklamo pa. Ilang oras pang nanatili si Victor sa bahay habang nakikipagkwentuhan kay Mika. Habang pinagmamasdan ko siya, ay hindi ko maiwasang mapaisip. I never thought that I would meet someone like him. Iba siya sa lahat ng mga nakilala ko. At ngayon pa lang ay napatunayan ko na yon. Ikaw na talagang pinagpala, friend. Nangaasar na sambit ni Mika nang makaalis na si Victor. Tigilan mo nga ako sa mga pang-aasar mo. Singhal ko sa kanya ngunit tinawanan niya lang ako. Mabilis na lumipas sa mga buwan.
Hindi nagtagal ay nagkatuluyan din kami ni Victor at wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko. Masaya kami ngayon ni Victor at nagpaplano na rin ng kasal. Wala na akong ibang mahihiling pa dahil halos lahat ay umaayon sa mga plano namin. Hindi ko alam kung may kapalit ba ang lahat ng saya na ito. Pero sa ngayon ay i-enjoy ko na muna ang lahat. "Babe!" Biglang tawag sa akin ni Victor. Nakangiti akong tumingin sa kanya. "Bakit babe?" Tanong ko. "I love you." Sambit niya. Mas lalo naman akong napangiti. "I love you too." Sagot ko. Naramdaman ko na lamang ang paglapat ng labi niya sa labi ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sanay sa nararamdaman kong kiliti sa dibdib ko sa tuwing hahalikan niya ako. Hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman ko at hindi ako magsasawang magpasalamat. Sino nga ba naman na mag-aakala na ang isang gwapo't mayamang katulad ni Victor ay mahuhulog sa akin habang nagpapanggap ako bilang isang pulube? Ang ibig sabihin lang nun, may mga taong hindi tumitingin sa panlabas na itsura ng kapwa o sa kayamanan nila. Dahil kapag pag-ibig ang kumilos, kahit ano o sino ka pa, ay tatamaan ka nito. At wala kang ibang magagawa kung hindi ang tanggapin to. Wakas.